Okay, magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating Bible knowledge of the day. Proverbs chapter 15 verse 2, the Bible says, the tongue of the wise useth knowledge aright. Yan po ang pamagat natin. But the mouth of fools poureth out foolishness. Yung bibig ng isang mangmang ay naglalabas ng kamangmangan. Tingnan po natin ang pwede natin mapulot dito. Yung word po na wise ay intelligent po ang ibig sabihin niyan. Kaya ginagamit ng isang wais na tao yung kanyang bibig sa intelihenteng pamamaraan. Used knowledge po ay aware or discernment. Yan po ang binigay ng Concordance Dictionary. So, ibig sabihin, aware siya, discernment, alam niya na tama or mali yung kanyang mga sasabihin. Kaya nga careful siya eh. Diba? So, yung aright po dyan, make well. Yung kanyang sinasabi ay make well. Okay? Yung kanyang sinasabi ay accepted. Yung kanyang sinasabi ay favorable, favor. See? Yung fools naman po dyan ay silly or stupid. Yung bibig naman ng mangmang ay naglalabas ng kamangmangan. Alright? So, kaya nga po napakahalaga na yung ating mga bibig gagamitin natin sa intelihenteng pamamaraan. At alam natin kung makakatulong or makakasakit. Aware tayo, discerning tayo sa mga pangyayari sa ating paligid, 'di ba? Kung ito bang bibitawan kong salita na ito ay makakatulong ba sa asawa ko, sa anak ko, or makakasakit lang sa kanila? Magkakaayos ba kami? Masusolusyonan ba ang aming problema o lalala lang, 'di ba? So, ang isang wais na tao, gagamitin niya ang kanyang bibig na acceptable sa harapan ng Diyos saka sa kanyang pamilya. Favorable sa Diyos at sa kanyang pamilya. At well, di ba? Pero yung mangmang sabi diyan, ginagamit niya ang kanyang salita sa kamangmangan. Okay, so sa ating principles of the day, a wise person speaks wisdom. That wisdom can help others, di ba? So, yung wais na tao, intelihenteng tao, sabi ng Bible, a wise person speak wisdom, and that wisdom can help others, especially his family or her family. Number 2, use your tongue to help, not to hurt. Para tumulong, makatulong sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, di ba? Sa ibang tao. Dapat gawitin mo ang iyong bibig makatulong. Help, not to hurt. Number 3, only fools utter foolishness, and it destroys their reputation. Mangmang lang ang nagsasabi ng kamangmangan, di ba? At hindi niya pinag-iisipan ang kanyang sinasabi, kaya nagiging kamangmangan. At nasisira ang kanyang reputation. Akala niya okay lang, pag nakikipag-chismisan siya, naninira ng ibang tao, pero kamangmangan pala. At siya pala ang nasisira Hindi pala yung sinisiraan niya, kundi siya mismo. Di ba? And number 4, foolishness lacks wisdom from the Word of God. Kulang lang po tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga po magbasa tayo, mag-devotion tayo, makinig tayo, at magsimba tayo upang makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi kulang lang po yan ng salita ng Diyos. Okay? Yan po ang ating Bible knowledge today. God bless you po.